Noong World War II, ang German forces o tinatawag na Nazi ay gumawa ng isang kampo para ito sa mga bihag nilang sundalo na mula sa mga kalabang bansa. Ito ay tinawag na Stalag Luft 3, matatagpuan sa bansang Poland. Sa pangunguna ng diktador na si Adolf Hitler, naging mabagsik ang Nazi sa kanilang mga bihag. At ang malala pa nga ay humantong ito sa pagkasawi ng maraming buhay ng mga Allied soldiers. Dahilan ng paglabag ng mga Nazi sa pandaigdigang batas, ang Geneva Convention. Isa itong international na kasunduan ukol sa human rights ng mga bihag na sundalo. Pero sa kabila ng kabagsikan na ito ni Hitler ay may isang dakilang kaganapan na tumatak sa kasaysayan ng ating mundo. Nang planuhing tumakas ng mga sundalong bihag mula sa kampo na ito. At hindi lang basta plano, ito'y isang matinding plano ng pagtakas sa pamamagitan ng pagdaan sa ilalim ng lupa. Ngayon sa video na ito ay sama-sama nating balikan ang isang tunay na istorya na nagpapakita ng determinasyon at lakas ng loob ng mga prisoners of war mula sa mabagsik na kamay ni Hitler. Paano kaya nila nailatag ang tila imposibleng plano na ito? Ilang sundalo ba ang nagbuwis ng buhay para maisagawa ang pagtakas? At paano sila nagtagumpay makatakas mula sa kamay ng mga Nazi? Yan ang malalaman natin ngayon. Huwag na nating patagalin pa mga chip. Ito ang istorya ng pagtakas ng prisoners of war mula sa kamay ng mga Nazi. Ang The Great Escape. Matataas na barbed wire, 24 oras na mga bantay, mga makakapal na buhangin sa ilalim ng lupa. Ito ang bumabalot sa Stalag Luft 3. Dito ay may tinatayang 10,000 bihag ng mga sundalo. Karamihan ng mga bihag nila dito ay mga piloto ng Allied Forces. Ito ang pinakamatinding kampo na itinatag ng mga Nazi. Dito itinatapon ng mga sundalong palaging nahuhuli sa mga pagtatangkang pagtakas. Kaya nga, napadpad sa Stalag Luft 3 ang commander na si Roger Bushell, ang utak ng The Great Escape. Si Bushell ay isang squadron leader ng Royal Air Force ng Britanya. Bago siya mapadpad sa Stalag Luft 3 ay parte siya ng isang misyon noong 1940. At habang lumilipad sa ibabaw ng France ay pinagbagsak ng Nazi ang kanyang eroplano at doon siya nabilanggo. At nang malipat si Bushell sa Stalag Luft 3 noong 1943 ay sinimulan niya ang pamunuan ang halos 200 sundalo para planuhin ang isa sa pinakamatinding pagtakas sa kasaysayan. Ang grupo nila ay tinawag na X Organization. Ang plano ay maghukay ng tunnel palabas ng kampo. Pero hindi lamang isa, kundi 3 tunnel para kung sakaling mabulilyaso ang isang tunnel ay mayroon pa silang backup. Pinangalanan nila ang mga tunnel na ito ng Tom, Dick at Harry. Hindi naging madali ang ginawang paghukay ng kanilang grupo. Sa katunayan ay subsub sa hirap ang mga ito. Bukod sa bantay sarado ang Stalag Luft 3 ng mga malulupit na German guards, ay kinakailangan nilang dumiskarte ng matindi para sa mga gagamitin nila sa paghuhukay. Ang paghuhukay ay sa gabi nila madalas ginagawa, gamit ang kahit anong mga kasangkapan gaya ng kutsara at tinidor, mga sirang kahoy at lata ng gatas. Sinimulan nila ang paghuhukay sa tabi ng kanilang mga barracks kung saan ay hindi masyado mahigpit ang mga bantay lalo na sa gabi. Si Lieutenant Johnny Travis naman ang nanguna sa paglalagay ng ilaw at ventilation sa mga lagusan gamit ang mga improvised na lata ng gatas. Ang nanguna naman sa pag-aayos ng mga peking dokumento na gagamitin nila kung makalabas man sila sa Stalag Luft 3 ay si Flight Lieutenant Tim Wallen. Sa bawat araw at buwan pa na lumilipas ay mas pahirap pa ng pahirap ang ginagawa nilang paghuhukay. Kinailangan nilang itago ang mga tunnel na ito mula sa mga gwardya araw-araw. Ito ay sa pangunguna ni Commander Jimmy James. Kasama niya dito sila 2nd Lieutenant Perce Bergland at 2nd Lieutenant Jens Muller, kapwa ay galing Norway. At kasama din nila ang Dutch Flight Lieutenant na si Bram van der Stok. Maingat nilang binabantayan na huwag makita ng mga gwardya ang kanilang mga tunnel. Pero hindi sa lahat ng araw ay buenas ang kanilang mga plano. Isang gabi ng Hulyo,
ay nabuking ng gwardya ang isa sa kanilang mga lagusan. Agad winasak ng mga gwardyang ito ang lagusan nilang Tom. Doon nga ay nabartolina ang ilan sa kanilang mga grupo. Halos mawala na ng pag-asa ang ilan sa kanila, pero sa pangunguna ni Bushel ay hindi sila sumuko. Meron pa silang natitirang 2 tunnel, pero pinili nilang abandonahin ang Dick Tunnel dahil malapit ito sa Tom, kaya sa hari sila nagtuon ng pansin. Makalipas ang halos 8 buwan nang sila'y simulang maghukay, ay nagawa na nilang matapos ang lagusan palabas ng Stalag Luft 3. At dito, nagsimula ang mas matindi nilang pakikipagsapalaran. Gabi ng March 24, 1944, handa na ang halos 200 sundalo sa gagawing pagtakas. Sa pangunguna ni Commander Roger Bushel ay isa-isa na silang pumasok sa lagusan. Maingat sila sa pagtawid para hindi mapansin ng mga bantay. Kabado silang humakbang papunta sa hangganan ng lagusan, hanggang sa may isang malaking problemang lumitaw. Nakita nila na bitin pala ang dulo ng lagusan na ginawa nila. Halos 10 metro pa bago makarating sa mga puno ng kagubatan. Kaya ang lalabasan nila ay open at hindi tago sa mga rumorondang mga gwardya. Kaya mas naging maingat sila sa paglabas sa butas, dahil onting mali lang ay makikita sila ng mga bantay. Nang nakalabas na ang ika-76 na sundalo, ay pumutok ang alarma ng kampo. Nakita ang kanilang ginagawang pagtakas at nabulilyaso ang mga ito. Naiwan ang lahat ng mga sundalo maliban sa 76 na nakatakas. At doon ay nagsimulang magpulasa ng mga ito palayo sa kampo ng mga German. Mula doon ay nagkanya-kanya sila sa pagtakas. Pero mga chip, kung paanong hirap nila sa paghukay mula sa Stalag Luft 3, ay ganun din pala kahirap ang kakaharapin ng mga ito pagdating nila sa mga syudad sa Poland. Ilang araw ang lumipas ay lalong lumala ang pagiging mahigpit ng Nazi sa bansa. Sa pangunguna ni Hitler ay ikinalat niya ang puwersa niya palibot sa Poland. Dito naman ay nagamit ng mga prisoners of war ang mga peking dokumento nila na ginawa nila sa kampo. Kaso nga lang mga chip, sadyang napakahigpit talaga ng Nazi. Minanmanan ng mga tao ni Hitler ang buong bansa, ang istasyon ng tren, mga pier, mga tulay mula sa Poland papunta sa mga karadig bansa. At sa bawat araw ay unti-unting nahuli ang mga membro ng X-Organization. Kasama sa mga nahuli ang pinuno nila na si Roger Bushel. Sa kabila ng pagkabigo ng mga prisoners of war ay may 3 himalang nakaligtas. Ito ay sila Per Bergsland, Jens Muller at Bram van der Stok. Si Bergsland at Muller ay magkasamang tumungo sa Sweden, dala ang peke nilang dokumento. Doon ay nakahanap sila ng tulong para makabalik sa Norway na kanilang bansa. Habang si van der Stok naman ay mag-isang nagtagumpay makatawid papuntang Espanya, hanggang sa marating niya ang kanyang sariling bansa, ang Netherlands. Sila ang tanging nakatakas mula sa kamay ng Nazi sa Stalag Luft 3. At dahil dito ay lubos pang nagalit ang kampo ng mga Nazi. Ang mga nahuling bihag ay ibinalik sa kampo at halos 50 sundalo dito ay binawian ng buhay sa kanilang mga kamay. Ito nga ang dahilan sa paglabag ng mga German sa Geneva Convention at Human Rights. Makalipas ang ilang buwan at linggo, ang pagtakas na ito ay nagkaroon ng malaking epekto sa kasaysayan. Pumutok ang balita patungkol sa paglabag ng Nazi sa Geneva Convention. Isa ito sa naging inspirasyon ng mga bihag at maraming mga bansa para bumangon at lumaban sa kamay ng diktador na si Adolf Hitler. At noong 1945, bunga ng matinding puwersa ng Allied Forces, ay tuluyang natapos ang World War II nang sumuko na ang mga Nazi sa Allied Forces. At dito nga din nagsara ang Stalag Luft 3. Isang napakadakilang parte ng kasaysayan. Dahil sa kabila ng pagkabigo ng marami sa grupo ni Commander Bushel, ay nag-iwan naman sila ng malaking inspirasyon. Nagpakita sila ng tapang at determinasyon upang lumaban para sa kalayaan at moralidad ng tao. At ito ay mananatiling nakaukit sa ating kasaysayan at mga alaala magpakailanman.